May mga pangalang tinadhana para sa entablado at may mga mukhang sadyang nililok para hangaan. Noong kalagitnaan ng dekada 60, walang dudang isa si Magdalena Maggie de la Riva ang isa sa mga pangalang yon. Kung titignan mo siya sa mga lumang magazine o sa mga black and white na pelikula ng panahong yon, agad mong mapapansin ang kanyang taglay na ganda. Isang uri ng mayumi pero may modernong datingan. Siya ay mistisang may dugong Kastila, matangos ang ilong, may mapupungay na mga mata at ngiting kayang magpabago ng ihip ng hangin sa loob ng isang silid. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Pero bago siya naging paboritong mukha ng mga kamera, bago siya naging paboritong paksa ng mga chismis sa showbiz, at bago siya naging simbolo ng isang madilim na yugto ng kasaysayan sa bansa, si Maggie ay isang simpleng dalaga lamang na may malaking pangarap. Isinilang at lumaki si Maggie sa isang disenteng pamilya. Bagamat may dugong Kastila, hindi sila yung uri ng pamilya na nakalulubog sa labis na kayamanan. Pero sapat ang kanilang pamumuhay para mabigyan siya ng magandang edukasyon at maayos na kapaligiran. Lumaki siya sa isang lungsod na noong panahong yon ay buhay na buhay. Puno ng kultura at malapit sa baybayin ng Maynila, kung saan ay madalas matanaw ang sikat ng araw na lumulubog. Ang lugar noon ay hindi pa kasing gulo at kasing sikip ng kasalukuyan. Ito ay lungsod ng mga pamilyang nagtatrabaho, ng mga lumang bahay na may malalawak na bakuran, at ng mga kalyeng may amoy ng hanging dagat. Sa kanilang tahanan, pinalaki si Maggie na may takot sa Diyos. May respeto sa kanyang sarili at may disiplina. Siya ay isang paboritong anak, isang mabait na kapatid, at isang tapat na kaibigan. Ang kanyang pagiging mestisa ay madalas maging mitya ng panunukso ng kanyang mga kalaro at kakilala. Pero sa kabila ng kanyang angking ganda, walang bahid ng kayabangan si Maggie. Siya yung uri ng babae na ngingiti kapag binati mo at hindi marunong lumingon ng may panghuhusga sa kapwa. Habang lumalaki ay unti-unting napapansin ng mga tao sa kanyang paligid na hindi pangkaraniwan ang kanyang ganda. Tuwing dadaan siya sa kalye, laging may mga matang sumusunod. Noong pumasok siya sa kolehiyo upang mag-aral sa secretarial course, lalong naging malinaw na may mas malaking mundong naghihintay para sa kanya. Ang kanyang tindig, ang kanyang boses na malumanay pero may otoridad, at ang kanyang natural na karisma ay hindi pwedeng itago na lamang sa apat na sulok ng opisina. Hindi nga nagtagal, kumatok ang pagkakataon sa kanyang pintuan. Nang mga panahong yon, may industriya ng showbiz at modeling na sa Pilipinas na unti-unti nang nagbabago. Naghahanap ang mga producer at direktor ng mga bagong mukha. Mga mukhang bago sa paningin ng publiko, pero may kakayahang humila ng manonood sa mga sinihan. Isang araw, isang talent scout ang nakapansin sa kanya. Inanyayahan siyang mag-audition para sa mga patalastas at kalaunan ay para sa mga pelikula. Nung una ay may pag-aalinlangan sa kanyang pamilya. Ang mundo ng sining at pag-arte ay kilala na magulo at mapanghusga noon pa man at puno ng mga tukso. Bilang isang pamilya na may konserbatibong pinagmulan, natatakot sila na baka lamunin ng industriya ang inosenteng dalaga. Pero si Maggie, sa kabila ng kanyang hinhin, ay may mga pangarap na gustong patunayan. Nais niyang makatulong sa pamilya at nais niyang gamitin ang talentong ibinigay sa kanya ng may kapal. Pagkatapos ng mahabang usapan at may kasamang mga panalangin, pinayagan siya ng kanyang mga magulang sa isang kondisyon. Hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang dangal at ang kanyang mga prinsipyo bilang isang babae. At ganoon nga ang nangyari. Pumasok si Maggie sa mundo ng telebisyon at pelikula bilang isang baguhan. Pero mabilis siyang umangat. Naging bahagi siya ng iba't ibang palabas sa TV. Naging model ng mga sikat na produkto at unti-unting nabigyan ng mga papel sa pelikula. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang isama sa mga kredito sa tabi ng mga malalaking bituin ng panahong yon. Pero sa likod ng mga makukulay na ilaw ng studio, sa likod ng mga magagandang kasuotan at makapal na makeup, nanatili ang totoong Maggie. Pagkatapos ng bawat shooting, pagkatapos patayin ng mga spotlight,
Ang unang iniisip niya ay ang umuwi sa kanilang tahanan sa Pasay. Para sa kanya ang showbiz ay isang trabaho lamang, isang marangal na trabaho na nagbibigay sa kanya ng ligaya at pangkabuhayan. Pero ang kanyang totoong buhay ay naroon sa piling ng kanyang pamilya, sa mga simpleng hapunan at sa mga kwentuhan sa sala habang umiinom ng tsaa. Habang sumisikat si Maggie, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng lipunan sa kanyang paligid. Ang Maynila at ang mga karatig lungsod nito at noong huling bahagi ng dekada 60 ay isang lugar na matinding kontraste. Sa isang banda, naroon ang modernisasyon, ang pag-usbong ng kulturang pop at musika, The Beatles na naririnig sa bawat radyo at ang mga bagong sayaw na kinakahumalingan ng mga kabataan. Pero sa kabilang banda, may isang madilim na kultura na unti-unting lumalago sa ilalim ng lupa, ang kultura ng kapangyarihan at kawalan ng parusa. Nang mga panahong yon, may isang grupo ng mga kabataang lalaki na tinatawag ng lipunan na mga society boys o mga anak mayaman. Sila ang mga anak ng mga politiko, mga matataas na opisyal ng pamahalaan at mga prominenteng negosyante. Dahil sa yaman at impluwensya ng kanilang mga magulang ay lumaki ang mga kabataang ito na naniniwalang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Nakukuha nila ang lahat ng kanilang gustuhin, ang mga mamahaling kotse, ang pinakabagong moda at ang atensyon ng sinumang babae na kanilang matitipuhan. Kung may magawa man silang pagkakamali, isang tawag lang ng kanilang mga ama ay nawawala na parang bula ang anumang demanda o kung anumang reklamo. Para sa mga lalaking ito, ang mga babae ay madalas na tinitingnan lamang bilang mga tropeyo o mga laruan na pwedeng angkinin kapag nababato sila. At sa kasamaang palad, ang sumisikat na ganda ni Maggie de la Riva sa telebisyon ay hindi nakaligtas sa kanilang mga mata. Habang pinapanood nila si Maggie sa kanilang mga screen, habang nakikita nila ang kanilang ngiti sa mga pahina ng mga magazine, isang madilim na pagnanasa ang nagsimulang mabuo sa kanilang mga isipan. Hindi nila siya titignan bilang isang tao na may pangarap at pamilya. Titignan nila siya bilang isang hamon, bilang isang premyo na dapat makuha sa kahit na anong paraan. Si Maggie naman sa kanyang kawalan ng malay at patuloy lang sa kanyang normal na buhay. Araw-araw ay abala siya sa kanyang mga commitments. Minsan ay maaga ang gising para sa mga taping. Minsan naman ay inaabot ng madaling araw sa daan dahil sa layo ng lokasyon ng shooting. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pagitan ng studio at ng kanyang tahanan. Ligtas ang pakiramdam niya dahil wala namang siyang kaaway. Wala siyang napananakitan at ang tanging hangad niya ay magtrabaho ng mabuti. Pagsapit ng buwan ng Hunyo noong taong 1967 ang panahon sa Pilipinas ay nagsisimula na maging maulan. Ang mga hapon ay madalas na madilim at ang hangin ay may dalang lamig na nagbabadya ng darating na bagyo. Para kay Maggie, ang buwang ito ay katulad lamang ng mga nagdaang buwan. Puno ng schedule, mga script na dapat kabisaduhin at mga taong dapat na makasalamuha. Noong gabi ng Hunyo 26 taong 1967, katatapos lang ni Maggie sa isang mahabang trabaho sa studio. Pagod siya. May pakiramdam ng kapanatagan dahil alam niyang pauwi na siya sa kanyang pamilya. Sumakay siya ng sasakyan kasama ang kanyang driver at natutulog na kasama. Binabagtas sa mga pamilyar na kalye patungo sa kanilang tahanan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa ilalim ng madidilim na poste ng ilaw. Walang kamalay-malay si Maggie na sa mga sandaling yon, may 4 na pares na mga mata ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang mga lalaking ito ay sina Jaime Jose, Edgardo Aquino, Basilio Pineda Jr. at Rogelio Canal. Ay matagal nang nag-aabang sa kanya. Hawak ang kanilang lakas, ang kanilang mamahaling sasakyan at ang kawalan ng takot sa batas. Handa na silang isakatuparan ng isang planong babago sa buhay ng isang inosenteng dalaga magpakailanman. Nang humarang ang kotse ng mga salarin sa harapan ng sasakyan ni Maggie, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka ito ay isang simpleng aksidente sa trapiko o hindi pagkakaunawaan sa daan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kanyang driver, marahas na bumukas ang pintuan ng kanilang sasakyan. Mabilis ang mga pangyayari, tila ba isang masamang panaginip na mabilis na naging totoo.
Apat na lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Walang takot, walang pag-aalinlangan sa harapan ng kanyang natatarantang driver. Sa pilitang hinila si Maggie palabas ng kanyang sasakyan. Sumigaw siya, lumaban at sinubukang kumawala gamit ang natitira niyang lakas. Ngunit ang mahigpit na kamay ng mga lalaking ito ay mas malakas kesa sa kanyang pagsusumamo. Ipinasok siya sa nag-aabang na kotse ng mga sospek. Bago pa man makahingi ng saklolo ang sinuman sa paligid, umarurot ang sasakyan papalayo. Iniwan ng driver ni Maggie na tulala, takot at walang nagawa kundi ang tumakbo patungo sa pamilya ng dalaga upang ihatid ang balitang hindi ninanais na marinig ng sinumang magulang. Sa loob ng sasakyan, binalot ng matinding takot si Maggie. Ang apat na lalaking dumukot sa kanya ay hindi mga estrangherong galing sa lansangan. Sa kanilang mga muka ay walang bakas ng hiya o takot na mahuli. Para sa kanila ang gabi ay isang laro at si Maggie ang kanilang premyo. Ang bawat iyak at pakiusap ng dalaga na ibalik siya sa kanyang pamilya ay sinalubong lamang ng mga tawa at pananakot. Sa mga sandaling yon ay naramdaman ni Maggie ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan laban sa mga taong naniniwalang sila ang nagmamay-ari ng batas. Dinala si Maggie sa hotel sa Maynila. Sa pilitan siyang dinala sa loob ng isang silid. Walang nakakakita o marahil ay walang nangahas na makakita dahil sa impluwensya at lakas ng mga lalaking kasama niya. Sa loob ng apat na sulok ng silid na yon, inarap ni Maggie ang isang impyernong walang sinumang babae ang dapat na makaranas. Isa-isang pinagpapasapasahan ng apat na lalaki ang kanyang katawan, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao. Sa bawat segundo ng gabing yon, hindi lamang ang kanyang pisikal na sarili ang sinira, kundi pati na rin ang kanyang tiwala sa mundo. Humingi siya ng awa, nagdasal sa Panginoon at nakiusap na isipin nila ang kanilang sariling mga ina at kapatid na babae. Ngunit ang mga salitang ito ay nalunod sa kalupitan ng kanyang mga abusador. Ang mga lalaking ito ay lumaki sa isang mundong walang nagsasabi sa kanila ng hindi. Kaya naman, nang makita nila ang isang maganda at sikat na aktres tulad ni Maggie, ang kanilang pagnanasa ay naging marahas talaga. Para sa kanila ang kanilang yaman, ang kanilang mga apelyido, ang mga posisyon ng kanilang pamilya sa lipunan ang kanilang magiging kalasag. Naniniwala sila na pagkatapos ng gabing yon, mananahimik si Maggie dahil sa hiya, tulad ng ginagawa ng ibang mga biktima ng panahong yon. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusang paghihirap, iniwan si Maggie ng apat na lalaki. Pinalik siya sa lansangan, sugatan, magulo ang buhok, wasak ang kasuotan at may dalang sugat sa puso na hinding-hindi mabubura ng panahong yon. Nang makabalik si Maggie sa kanyang pamilya, ang kanilang tahanan na dati ay puno ng saya ay binalot ng iyak at pighati. Ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, lahat sila ay nadurog nang makita ang kalagayan ng kanilang minamahal na si Maggie. Ang dalagang umalis ng may ngiti at pangarap ay bumalik na isang biktima ng karumal-dumal na krimen. Sa mga unang oras matapos ang insidente, ang takot ang namayani. Alam ng pamilya kung sino ang mga salarin. Alam nila na ang mga magulang ng mga lalaking ito ay may kakayahang baluktutin ang katotohanan, bumili ng mga saksi at patahimikan ng sinumang haharang sa kanilang daanan. Sa lipunan noong dekada 60, ang isang babaeng biktima ng paghahalay ay madalas na tinuturan na manahimik na lamang upang maiwasan ang iskandalo at upang hindi masira ang pangalan ng pamilya. Ang kahihiyan ay madalas na ibinabato sa biktima sa halip na sa mga nagkasala. Matapos ang unang gabi ng matinding iyak, pigati at trauma, umarap si Maggie sa kanyang pamilya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina at ang galit na may kasamang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga kapatid. Alam nilang lahat kung gaano makapangyarihan ang pamilya ng mga lalaking gumahasa sa kanya. Ang mga magulang ng mga lalaking ito ay may hawak na impluwensya sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mataas na lipunan. Ang pagbangga sa kanila ay tila pagbangga sa isang pader na semento. Pero doon napatunayan ng marami ang kakaibang tibay ng karakter ni Maggie. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, pinili niyang maging matatag. Sinabi niya sa kanyang pamilya na kung mananahimik siya ay parang hinayaan na rin niyang manalo ang mga hayok
na gumawa sa kanya nito. Kung hindi siya magsasalita ay baka may isa pang babae na maging biktima ng parehong grupo. Sa halip na magtago sa dilim ay nagpasya si Maggie na lumabas sa harapan at ang kanyang mga abusador ay kanyang hinarap. Hindi naging madali ang unang hakbang. Nang dinala ang kaso sa kaalaman ng mga otoridad at ng media, agad nitong nakuha ang pansin ng buong bansa. Hindi araw-araw na ang isang sumisikat na aktres sa telebisyon ay nagreklamo ng pangahalay. At lalong hindi ordinaryong krimen ito dahil ang mga sospek ay kilalang mga anak mayaman. Naging mitya ang kaso ni Maggie para sa isang malaking diskurso sa Pilipinas. Ang mga pahayagan ay nagunahan sa pag-iimprenta ng kanyang muka at ng mga detalye ng krimen. Nang mga panahong yon ay walang mga batas para sa proteksyon ng pagkakakilanlan ng biktima ng karahasan sa kababaihan. Kaya ang pangalan at detalye ng buhay ni Maggie ay nakalatag sa bawat mesa ng bawat Pilipino. Sa kabila ng ingay at ng mga mapanghusgang tingin ng ilang mga sektor ng lipunan, hindi umurong si Maggie. Umarap siya sa mga press conference. Sa kanyang pagharap sa mga mamamahayag, makikita ang isang babaeng nasugatan. Ngunit may mataas na noo. Walang belo, walang pagtatago sa kanyang muka. Ang kanyang boses, bagamat may panginginig kung minsan, ay malinaw na naghatid ng isang mensahe. Naghahanap ako ng hustisya. Ang katapangan ni Maggie ay nagsilbing inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino. Ang publiko na madalas ay walang magawa kapag ang mga mayayaman at makapangyarihan ang nakagagawa ng krimen ay biglang nagising. Nagkaroon ng malawakang simpatya para sa kanya. Ang mga ordinaryong mamamayan, ang mga kababaihan at ang mga estudyante ay nagsimulang mag-organisa ng mga suporta para kay Maggie. Ang kaso ni Maggie de la Riva ay hindi na lamang naging kwento ng isang biktima. Ito ay naging laban ng ordinaryong Pilipino laban sa mapang-abuso ng mga nasa kapangyarihan. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko at sa media, hindi nagawang ibaon sa limot ng mga otoridad ang kaso. Ang National Bureau of Investigation or NBI ay pumasok sa eksena upang pamunuan ang pagsisiyasat. Ngunit hindi sumuko ng madali ang mga kampo ng mga sospek. Ginamit nila ang bawat koneksyon na meron sila. May mga pagtatangka na baluktutin ang mga medikal na ebidensya. May mga lumabas na kwento na sinusubukang sirain ang reputasyon ni Maggie bilang isang artista at may mga pagbabanta sa buhay ng kanyang pamilya at ng mga posibleng saksi. Ang bawat sulok ng investigasyon ay pinuno ng mga legal na balakid upang patagalin ang proseso at mapagod na si Maggie. Subalit, may isang bagay na hindi nila napaghandaan. Ang memorya at katapatan ni Maggie. Sa bawat pagtatanong ng mga investigador, detalyadong nilalarawan ni Maggie ang bawat muka, ang bawat boses, ang bawat kilos ng apat na lalaki, maging ang mismong silid sa hotel kung saan siya dinala. Ang kanyang testimonya ay nakapagpatibay at walang butas dahil ito ay nanggaling sa isang karanasang nakatatak sa kanyang buong pagkatao. Nang magsimula ang paglilite sa loob ng korte, ang buong Pilipinas ay tila ba huminto sa pag-ikot. Para kay Maggie, ang bawat araw sa korte ay isang matinding pagsubok sa kanyang emosyon at psikolohiya. Upang mapatunayan ang krimen, kinailangan niyang gawin ang isa sa mga pinakamahirap na bagay para sa isang biktima ng pangahalay. Ang muling ikwento sa harapan ng maraming tao at sa ilalim ng sumusuring mga tanong ng mga defense lawyer ang bawat detalye ng gabing ginalaw at binaboy ang kanyang katawan. Ang diskarte ng mga abogado ng mga akusado ay gasgas na ngunit masakit. Sinubukan nilang sirain ng moralidad ni Maggie. Hinalungkat ang kanyang personal na buhay, ang kanyang mga nakaraang relasyon at ang kanyang mga kilos. Pero sa bawat pambabatikos, nanatiling kalmado, matatag at tapat si Maggie. Ang kanyang mga sagot ay direkta, walang paligoy-ligoy at puno ng dignidad. Tuwing titingnan niya ang apat na lalaki sa mga mata, hindi siya yumuyuko. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na makuha ang hustisyang ipinagkait sa kanya. Sa kabila ng galing ng mga defense lawyer, hindi nila nagawang tapatan ang bigat ng mga ebidensyang nilatag ng prosekusyon.
sa tulong ng NBI. Ang testimonya ng driver ni Maggie na nakakita sa mismong pagdukot, ang mga record ng hotel, ang mga medikal na pagsusuri na nagpatunay ng mga sugat at pasa sa katawan ng dalaga, at ang mismong pagkilala ni Maggie sa mga boses at mukha ng mga salarin ay binuo bilang isang matibay na pader ng katotohanan. Habang tumatagal ang kaso laban sa mga sospek, ang kapangyarihan at impluwensya ng kanilang mga magulang na nung una ay tila kayang bumili ng kalayaan ay unti-unting naging walang silbi sa harapan ng nagkakaisang galit ng publiko at ng matibay na mga ebidensya. Napagtanto ng mga lalaking ito na ang mundong dati nilang pinaglalaruan ay may hangganan din pala. Ang kaso ni Maggie ay naging patunay na ang batas kapag pinatupad ng may katapatan at binantayan ng mamamayan ay walang kinikilingang katayuan sa lipunan. Rich or poor, kapag nagkasala ka sa batas, may pananagutan ka. Umakyat ang kaso sa Korte Suprema para sa otomatikong pagsusuri at noong 1971, pinagtibay na mataas na hukuman ng hatol na kamatayan para kina Jaime Jose, Edgardo Aquino at Basilio Pineda Jr. Si Rogelio Canal naman ay pumanaw sa loob ng piitan bago pa man ang mismong araw ng bitay dahil sa drug overdose. Noong May 17, 1972, sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa sinakatuparan ng bitay sa 3 natitirang salarin gamit ng electric chair. Ang pangyayaring ito ay nagmarka sa pagtatapos ng isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa buhay ni Maggie de la Riva at naging babala sa sinumang nag-aakalang ang yaman at kapangyarihan ay sapat na lisensya para mang-abuso ng kapwa. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.